Everyone, please rise. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for bringing us together in your presence today. We lift our hearts and voices to worship and honor you. Fill us with your spirit and let everything we do glorify your name. In Jesus' name, amen. Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same as you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You live, you died, you rose again. Lord, as we close this time of worship, with hands lifted and hearts united as one, we offer you our praise. Thank you for all you have done and for your unfailing faithfulness in our lives.
May we carry the spirit of His worship into our daily lives and live in a way that honors You. All glory and honor belongs to You. In Jesus' name, Amen. Maayong aga sa aton tanan. Sinoong nalipay nga ari kita subong nagtingog kag buhi pa. Amen. Okay. So we really praise and thank the Lord for His goodness, His faithfulness, and His bountiful provision to all our needs in spite of the many problems, trials, testings that have come our way, yet we are here today. Damo gid mga butang na aton pasalamatan ang Ginoo, pasalamat kita sa maayo, pasalamat man kita sa malain. Amen? So if you have your Bibles with you, please turn it with me to the book of Ephesians, chapter 1, verses 3 to 14. Palihog, basahin natin initanan, matindog kita. We will read it from here. Ephesians chapter 1, 3 to 14, we will read this in unison. Basahan natin inidulungan palihog sa aton nga pagbasa sa aton nga text subong aga. Ephesians chapter 1, verses 3 to 14. Ang aton nga mensahe ginatuguluhan, do not forget, always remember. Ano aton nga message? Okay, let us read together. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the Beloved. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace, which He made to abound toward us in all wisdom and prudence, having made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He purposed in Himself, that in the dispensation of the fullness of the times He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, in Him. In Him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will, that we who first trusted in Christ should be to the praise of His glory. In Him you also trusted, after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the grace of His glory. May the Lord add a blessing to the reading of His holy words. Let us pray. With all our hearts, dear God, our loving Heavenly Father, we praise You for all this favor, for all these promises, for all these gifts that are free for us to receive. We ask the power of Your Holy Spirit to speak to each of our hearts this morning, knowing and believing that You are the truth and that You will stand on Your promise and Your word. Lord, visit those loved ones, members of this church that are sick,
May you heal them, Lord, in the name of Jesus. Touch them with your healing hand. We pray also for those who are spiritually weak. Strengthen their faith and their relationship with you. We pray all these things in Jesus' mighty name. Amen and amen. Let us all be seated, please. Thank you. Ang libro ni Ephesians, ginsulat ini ni Apostle Paul. Sino nagsulat? This is considered prison epistles. Sang ara siya sa sulod sang prisuhan, ginsulat ni ini nga mga sulat specifically sa mga tawo kag mga tumuluo sa lugar sang Efeso. Para gid ini sa tanan nga tumuluo. Sa tion nga ini sang pagsulat niya sini nga libro, ang lugar nga Ephesus ginatawag ini the supreme metropolis of Asia. Pinakadako nga syudad. Metropolis means damo kag dako gid nga syudad sa Asia. Its population consists of 350,000 people. 350,000 people, pagsulat sini ni Paul, sini nga libro. It was the home, ano ining lugar ni Ephesus? The home of idol worship. Kaya ang ilang nga ginasimba amo si Diana, nga amo ang goddess of fertility. Ang ngalan ni Diana nga isa, amo Artemis. Known for idol worship. Ephesus is the center of financial and commercial sa bilog pagid nga to nga madamo nga mga lugar. Church in Ephesus became very influential. Nga ang dako gid ini nga simbahan influential tungod kanami gid sang nagpastor sa sina nga simbahan. Ang una nga nagpastor amo si Paul. Imagine Paul. Ang nagbulos kay Paul amo si Timothy. Kagang ikatatlo nila nga pastor amo si John the Apostle. John the Beloved, kung mga nami isang mga pastor sa sadto nga simbahan. Kag ang ikaapat nga pastor amo ang ngalan niya si Apollos. Apollos is called silver tongue orator. Nami gid maghambal si Apollos nga ikaapat nilang pastor. Sino gid ang unang pastor? Okay. So this morning, tan-awon naton ang anom ka favor. Ang anom ka mga gifts. Ang anom ka mga bilidhon nga mga ginpromesa sang Ginoo sa mga katawhan nga mga believers sa Ephesus kag sa aton man. Gani gusto ko magpamati gid kamo para maintindihan ninyo kung ano bala ang favor. Kung ano bala ang gugma. Kung ano bala kadako ang Dios sa imo kag sa akon nga kabuhi. Number 1, do not forget these free gifts. Kung kaisa gabaton lang kita sang gift, gakalipat kita gani magpasalamat, no? Kung kaisa gabaton kita sang gift, huwag na kita kadumdum, kundiin ato naghalin. Ning akong nabayo, gift ini. Ning akong narilo, gift ini. Dumduman ko gid kung sino ang nagpanghatag sini. Kamo kadungdong? Ha? Ha? Ano ganing title sa aton message subong? Hindi magkalipat. Panumdumon mo gid. So panumdumon ta kung ano ini. Number 1, ano ang promesa? Ano ining libre nga ginhatag sa aton nga hindi dapat kita magbayad kundi aton nang ini nga batunon nga may kag may pagdayaw sa Ginoo nga amo ang naghatag sini. Bisan mga bata makaintindi sini. Number 1, God the Father, Jesus and the Holy Spirit. This is the Trinity. Diyos nga Amay, si Jesucristo,
kag ang balaan nga espiritu nagpakamaayo gid sa aton, kag naghatag gid sa aton with every spiritual blessings. Amen? May kamo kaintindi? Every spiritual blessing comes from the Father, the Son, and the Holy Spirit. And if this is a spiritual blessing, we have to be thankful. Nabaton mo bala ini? Nabaton nyo bala dire? Amen. Wow. Di nga every. Ilonggon mo ning every. Tanan. Giespirituhanon nga pagpakamaayo, ginhatag sang Dios nga Amay, Dios nga Anak, kag Dios nga balaan nga Espiritu. Kaintindi bala kamo sini? Ano ang ikaduha? Mabasa ina sa verse 3. Kag ginbasa nyo man na kagaina. Anong ikaduha? You have been chosen before the foundation of the world without blame, holy, without blameless. Karabi, no? Naabala. Ilungguhon ko. Ginpili na gid ikaw sang Dios nga Amay, Dios nga Anak, Dios nga balaan nga Espiritu, sa wala pa napundar ining kalibutan, balaan kag wala gid sing ibasol sa imo. Grabe, no? Naintindihan nyo ni? Pagbasa ko siniya in depth. Why? Me? Chosen? Me? You? Do not forget, you are chosen before the foundation of this world. Holy, balaan, without blameless. Pinili ako, pakasasala, mahigko, ginpili. Ikatatlo, adopted as sons by Jesus Christ. And because we are adopted by Jesus Christ, we are accepted by the Father. Grabe. Subong nga panahon, sa new family code sang Pilipinas, adopted ka man, o kung biological nga son ikaw, o kung anak ikaw, pareho lang ang imo mabaton sa inheritance. Kung Pilato ang ginhatag sa bata nga tuod gid, amo man ang ihatag sa gin-adopt. We are adopted sons of God by Jesus Christ. Kag kada isa-isa sa aton ginpresentar ni Jesucristo sa iya Amay, ini akon anak. Ano ang sining sang Amay? Approve. Approve. Ginbaton kita sang Amay tungod kay Kristo. Kung wala si Kristo, wala gid kita. Because that is the mission of Jesus Christ. Ikaw ang mission ni Jesus nga nagkari siya diri sa kalibutan. Verse 5 to 7. Anong ikaapat? Redeemed by the blood of Jesus. Ginpaagay niya sa cross sa Kalbaryo ang iya hamili nga dugo, kag tungod sina nga hamili nga dugo, ikaw ginlimpyuhan, ginluwas, kag ginhalin sa kayuripnan sang sala, ginhimo niya nga anak. Redeemed by the blood of Jesus Christ. Our sins are forgiven because of the riches of His grace. Sa kadako, kamanggaranon, sang grasya sang Diyos sa imo, kag sa akon. Wala pili.
Kay manggaranon, kaya ti dako-dako imo kaluwasan. No, it is fluorinated the same. Ikalima, in Him we obtained an inheritance. Wow! Diri sa duta, wala gid kita. Ako wala gid, ako gali may ara ko inheritance sa akong ginikanan. Ining ginatindugan sang simbahan ta, inheritance ko ni sa akong ginikanan. Kamo, may ara man kamo nga palanoblion? Mamangkot ako, may palanoblion bala kamo? Oo! Kayo nagambal diri. In Him we obtained an inheritance. May ara gid kita palanoblion halin sa Ginoo. Inang apalanoblion, Teacher Nessie, amo ang langit. Nga ginpreparar. Hasta subong, ginapreparar niya pa para sa imo kag sa akon. Even up to now, heaven is being constructed by Jesus because this is His work. Ano ang sili niya? I will go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. John 14, 1-5. And one of the apostles asked, how can we go there? Paano kami makakadto didto? Diin kami maagi para makakadto kami sa lugar nga ginpreparar mo sa amon. Ano ang sabat ni Jesus? I am the way, the truth, and the life. No one goes to my Father except through me. Siling ni Jesus. Wow, do ano katahom nga mga pabor. Naintindihan nyo? Kag ang ikaanom, you are sealed by the Holy Spirit as promised, as a guarantee for our inheritance. Wow, ginsilyuhan kada isa sa aton sang balaan nga espiritu nga sa pagsilyo sina may ara kita ipakita nga kita God's child, God's inheritor, God's redeemed. Kuha nyo? Tinaka-intindi ka mo sining anom nga pabor? Subo, gito mula kasimba, subong ba? What favor? What love so amazing? 6 things that should be remembered daily. Panumduman mo gid ini kada adlaw. Ay, amo gali ako sna ka special. Amo gali ako sna ka palangga sang Ginoo. Pero masami mag-atake gani karon ang amnesia sa aton. Ano ang amnesia? Ha? Nalipatan ta ini tanan. Ginatake kita sa amnesia, gani permi kita gakalipat. San o kita malipat? Ay, pag-abot sang pagtilaw, hoy-hoy na ang abagata. O Diyos, diin ka na. Pag-abot sang problema, pag-abot sang kagamo, pag-abot sang baha, pag-abot sang linog, pag-abot sang balatian, pag-abot sang mga balayran. One time, may nagkato sa balay. Mautang. Sabi ninyo, wala gid ako sing ipahulam sa imo. Pero ini sinang mindi, nagwa man siya kag nagatubang sa bayi nga ini, nagsini siya, hindi bladje, may inugbakal ka kaitlog. Pautang na lang sa iya, kay maabot na ang bata niya alin sa abroad sa Lunes, ti ipahulam na lang sa iya. Ako naman, kay magulang ko,
Hindi kita kakaon ka itlog sa bilog nga si Mana. Niyati maagwanta lang kita ka ipahulam ta sa iya. Baw, pagkatapos, nagligat lang ang pinakabulan. Ti Jesse nga diin na itong nag-abot ang iya nga bata, alin sa abroad, singko ang boto, ay nakadumdum. Manak mo kaysa, lipat-lipat, kon, sokton. Baw, nag-agit siya sa tubangan sang balay. Nagdalagan ako sa sago, kag nagsiling, ti, kamusta ka na? Nga maayuman. Ano tani to, haw? Hindi ko nalipat ka? Nga sang ano? Ay, daw ibunggo ko ulok ko. Sang ano? Imagine, ha? Nalipat ka? Inugbakal ko kay itlog, inula mo? Karabi. Bills to be paid. We are attacked with amnesia. We forget we are so blessed with all these spiritual blessings. Lipatan ta na. Nalipatan ta na. Nga ano ini? Chosen. Adopted. Redeemed. Inheritor. Sealed by the Holy Spirit. What a great favor we have. And yet, we are often forgetful. Nalipatan natin ini. Hindi lang kita nalipat, hindi pa kitang mapinasalamaton. Forgetful, ungrateful, ano pagid? Discontented. We always follow and have our own self-will. Di anong resulta? Bad. Mag-abot gani ang mga pagtilaw, mag-abot gani ang problema, o si saa, ang imo kaugalingon. Time to reckon, time to remember, time to evaluate, and time to stand on God's promises. I love a story. May isa ka storya sa Bible nga hindi ko gid ni malipatan. Siguro hindi nyo man malipatan. Di istorya ko man ni sa inyo subong. Mati ka mo? Okay. I love the story which is found in 1 Samuel chapter 17. Ang army sa mga Palestinon diri, babaw sang bukid. Ang army sang Israelinhon diri, sa babaw man sang bukid, diri sila maaway sa patag sang Ela. Philistines' army are here, Israelites' army are here. They will have a battle in the valley of Ela. Gira. Baw. Bininyo kung ano? Ang Filistinian, ang mga Pilistinoon, 30,000 chariots, 6,000 horsemen, and the people as many as the sand which is on the seashore. Grabing kontrast sa mga Israelinoon. Daw balas kadamo in multitude. Pagkakita sa mga Israelinoon sini, ay kinulbaan na sila. Perdigid sila. Nagpanago sila sa mga kuiba, nagpanago sila sa madamol nga mga hilamon, sa mga batuhon, sa mga buho, and many ran away to cross the Jordan River. Now, I will say it in English. They were so distressed, they hide in caves, in thickets of thick grasses, in rocks, in holes, in pits, and many ran away to cross the Jordan River. So, on the first day, no, amo na lang natabo, kadamo-damo gid sang ilang nga panguntra, makita ina sa 1 Samuel chapter 13. Kadamo gid sang ilang panguntra. Ini iya amo na ni. So, on the first day, nagwa ang higante nga amo ang leader sang Filistinhon. Sino ngalan niya? Very bright.
si Goliath, isa ka higante. Kag nagtawag sa mga Israelinog, kag nagsiling, kung sino dira ang maisog sa inyo, gwa! Mari siya diri, nagalanog ang iyang tingog. Panomdo mo naton, nga ang mga Israelinon, soldado sila, these Israelites are soldiers, were the army of the Most High God, the Lord Almighty. Mga soldado sila sang Ginoo. Kag nagpromesa ang Ginoo sa ila, nga pagaluwason sila sa sining ila mga panguntra, kag magsalig lang sila sa Ginoo. Pero pagkabati nila sang singgit ni Goliath, ang mga kasoldadosan sang Ginoo nagdaralagan sa kulba kag sa kahadlok, nagsulod sa ilang mga tent, kag nagpamhambal sila sa isa kag isa. Anong aton himuon? Anong aton himuon? They were hiding in their tents for 40 days. Pila ka adlaw? Nag-ano sila? Nagkororog, nagkadlok, kag dito sila nagparanago sa ilang mga tent, kag nagsinig sila, maano na lang kita, pero tinagit kita. They were sore afraid. The answer is clear. The answer is unavoidable. They were an army of identity amnesia. Di ba lang mga soldado sila sang Ginoo? Kagsang pagkadto nila dito, nagpromisa na ang Ginoo. Pinaagi kay Samuel nga, hindi ka mo magkadlok, kay ako ang inyo nga kaupod. Ano ganing wali tadi sang nagligad? God will be, nag-amnesia man ka mo? Ano gani ng wali sang nagligad? God will always be with you. Ay, nalipat, nagli ka mo? Amo na nga pag-abot sang pamahog, kinkorog, hindi na makatulog. Tama, Erika? Tuod, ako niya gid. Way, naglipat ka na nga siling sang Ginoo. Hindi ka magkadlok, Erika. 5 kagabi, way ka katulog sang pamahog. Amo maning natabo sa mga soldado, sa mga Israeli noon. About 40 days. They were trembling, they were sore afraid, and they have forgotten who they are. Malipat sila kung sino sila. Pila gani ka favor, kag ka promisa? Ano, nalipatan gid nila ang promesa sang Ginoo. They were trembling. They concluded there was no path to victory. Ano tong ila kurog-kurog to sa ila mga tent? Wala na gid. Pirdi na gid kita. Sa kadamo sa ila. May higanti pa sila. Galanog sa bilog nga valley. Abi nyo, ano ang siling ni Goliath? Inis nga sila. Ipakaon lang ni sila sa mga pispis. Sino maisogda? Kahadlok nila. Sa tingog pa lang ni Goliath. Pero may isa ka bata. Naginsugo sang iamay. Ang iamay si Jesse, 8 ni sila ka magutod nga puro gid lalaki. Ang 3 ka mga magulang ara dira. Sa sulod sang tent nagakurog. Siling ni Jesse, linga David, siling niya, lakat ikaw, bisitahe itong imo mga magulang, si Eliab, sino pa tong mga ngalan nila, basta 3 sila. Dalan mo sang pagkaon. Kay base, kung naano na sila dito sa patag awayan. Ariman ang mga kesot, cheese. Ihatag mo ini David sa mga captain sang army. Grabe no, sang una gali, may amuna na gali nga padanlog. Hindi lang gali subong, kundi sa may padanlog man. Si Jesse sa mga kapitan sang mga army. Kag ihatag man ini David. Wow, sang paglakat ni David dito, binayaan niyang iya mga karnero.
Kag ginbilin niya sa ila manog bantay kay ginsugo siya ni tatay niya. Sino tatay niya? Oh, si Jesse. Pag-abot niya dito, dala niyang mga pagkaon, nabatian niya ang lanog sang pagyubit, pag-criticize, paghikay ni Goliath sa ila. Kaginahikayan ni Goliath ang ila Diyos. Siling ni David. Sino ining higante nga ini? 40 diyas na gali, wala kagwa-guwa ng mga utod ko. Hindi dapat hikayan niya ang akon buhi nga Diyos. Ang akon Diyos ang magapakig-away sa iya. Wow. Hiling sang mga magulang niya, David, nag-ano-ano ka de? Huwag ka madlok. Sabi ni David, nagagwanta lang kamo sang iya singa nga hikay? Kapamati lang kamo sang iya nga paghikay sa aton buhi nga Diyos? Ako, magalakat kag magapakig-away sa iya, kay ang Ginoo ang mag-aaway sa iya. Gindala siya to kay Saul, siya ring Saul. Sili niya kay Saul, sili niya, King Saul, gabantay ako sang amon mga karniro, kung may lobo, kag may tigre, kag may leon, nga mag-atake sa akon nga mga karniro, ako ang gapatay, bingat ko lang baba, kag ginakuha ang akon karniro. Sa baba sang leon, sa baba sang tigre, sa baba sang lobo. Kay ang Diyos, naghatag sa akon sang kusog. Ti ako magapakig-away dira. Nagparanagwa pagid ang mga kasoldadosan sang Ginoo. Nga anong nagatake sa ila? Amnesia. Nalipat sila sang promisa sang Ginoo. So, ari si David. Ti ang pamangkot sa inyo amo ini. He said he would go and answer this man's challenge. Ti hambog si David. Arrogante bala ni si David? Delusional bala ini si David? No. David knows who he was. He knows and understands that he is a child of God. Kabalo siya nga ano siya? Nga anak siya sang Ginoo. Hindi siya bugalon. Nagatuo siya sa buhi nga Diyos. This giant Goliath against an almighty God, he will never win. Now, do you think David is going to win? God is going to win? Sa imo panguna-una, madaog ayhan ang Ginoo, madaog ayhan si David. David went into the valley because he had his identity. What is his identity? He is the son of the living God. Amo nang iya nga identity. Clear. And won the victory. He knew he has the power of the living God. Now my question is, what identity do you have today? Nahadlo ka? Nahadlo ka, Teacher Nessie, sang imo masakit? Sang imo balatian, nahadlo ka? You are a child of the King of Kings and the Lord of Lords. The Savior who is always with you in power and in grace. Will you live in fear? Nakabuhi ka sa kadlok? Mahuloyon ka? Or magkakabuhi ka nga ikaw anak sang Diyos, may ara ikaw kusog, may ara ikaw paglaom, kay initanan, grasya sang Diyos? Remember, do not forget. Nga nadlo kita, nga agakorog kita, nga nga nahuya kita, kay nalipatan naton ining pabor nga ginhatag sang Ginoo sa aton. He, the God who created you, will always be with you. You are never alone.
Abi ninyo, may 3 ka mga young people. Ang ngalan nila si Shadrach, si Meshach, kag si Abednego. Sang panahon ni King Nebuchadnezzar. Nagpatindog sang dako gid nga imahen si King Nebuchadnezzar nga kada alas 6 ang hapon kag alas 6 ang aga ang tanan magahapa kag magasimba sa kadako-dako niya nga estatwa nga bulawan. Pero si Shadrach, si Meshach kag si Abednego wala yan bow. So gin-report sila nga 3. Gin-report 3 katuig ang training sa ila mo. They were mighty men, young men of valor. They were captives because wala sila daog sa gira. Tungod kay makasasala ang nasyon upod sa ilang hari. So gindala sila sa Babylonia. Nang dito na wala sila nagduko kay kilala nila ang ilang nga Diyos. Pinatawag sila sang hari. Nga wala ka mo nagsimba. Nga wala ka mo nagduko sa akon nga statwa. Ano ang siling nila? Isa lang ang amon ginasimba. Imuna ang buhi nga Diyos. Tungod kay wala ka mo nagpati kag naglapas ka mo nga 3 ihaboy sa gadabadaba nga kalayo, the fiery furnace for all who disobey the mandate of the king. Bininyo anong sabat nila nga 3? Kabalo kami, ngang amon buhay nga Diyos, magaluwas sa amon. Apang, kung hindi man kami maluwas, kabalo kami. Ngang amon buhay nga Diyos, didto kami magakadto. But nevertheless, we will never bow to your statue. So this morning, take your stand as a child of God. Remember, you are chosen. You are adopted. You are redeemed. You are an heir of God's kingdom. You are sealed by the power of the Holy Spirit. We have hope because the Lord loves us with an everlasting love. Do not forget. Always remember. Thank you, Lord, for your favor, your promises. Keep us strong in our faith, in our relationship with you, that we will be found pure and blameless. In Jesus' name, amen. What can I give? What can I bring that would be pleasing to my King? Will I give my heart, not just a part? I'm lifting up my everything. It's all I have to offer, and it's all I have to give. Two hands, one heart, one life.
song.